kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si Erik Spoelstra ay humarap sa media bago ang preseason game ng Miami Heat laban sa New Orleans Pelicans. Sa kanyang press conference, tila kinumpirma ni Coach Spo na binago ni Tyler Hero ang kanyang jump shot, pumili ng ibang base upang mas mabilis na mailabas ang bola at pinuri siya para sa kanyang pagsusumikap na ginagawa ng mahuhusay na shooters. Yan ang ginagawa ng lahat ng mahuhusay na shooters. Patuloy mong sinusubukan na pagandahin ito at yon ang nagpabilis ng kanyang release. Kakailanganin pa rin niya ito kapag kailangan niyang mag-create ng shot off the dribble o kapag may bantay sa kanya. Kailangan mo ng mas matibay na base at kailangan mong makatalon. Isa siya sa kakaunting shooters na kayang gumawa ng 2 o 3 iba't ibang klaseng shot. Kailangan mo yon at ang mga mahuhusay na player ay may ganito, mabilis magsara ang mga shooting windows, lalo na sa playoffs. Talagang pinaghirapan niya ito ngayong summer. Binibigyan ko siya ng credits para sa kanyang pagsusumikap at ito ay nadaragdag lang sa lahat ng sandatang mayroon siya na makakatulong sa aming opensa. Nakakuha si Hero ng 12 points, 4 rebounds, 3 assists and 2 steals sa panalo ng Heat laban sa Pelicans. Hindi nakita ng mga fans si Hero na subukan ang maraming shot sa laro. Ngunit sa mga pagkakataong ginawa niya ito, hindi ito mukhang komportable katulad ng nakasanayan natin sa kanya. Siyempre, ito ang unang laro ni Hero pabalik sa Heat at kailangan pa niya ng oras at karanasan upang masanay sa kanyang bagong stance at release. Ang bagong shooting base na nagdudulot ng mas mabilis na release ay mapapansin sa mga highlights ng laban ni Hero laban sa New Orleans Pelicans. Malinaw na nahihirapan pa si Hero sa bagong shooting form sa ngayon dahil gumawa lamang siya ng 4 sa siyam mula sa field at 2 sa 6 mula sa 3-point line na hindi karaniwan para sa isang marksman na katulad niya. Kung magagawa ni Hero na maayos ang kanyang shooting o kahit paano ay makapag-shoot ng mas maayos sa mga susunod na laro ng Heat, maaaring maging isang mapanganib na team muli ang Heat sa Eastern Conference. Hindi pwedeng manatili si Tyler Hero na may 45% shooting mula sa field at 33% mula sa 3-point line dahil ang kanyang papel sa team ay maging pangunahing shooter mula sa labas ng arc. Ang mga bagong shooting motions at release ay maaaring magtagal bago masanay at may ilang preseason games pa si Hero upang subukan na magkaroon ng konsistensya at accuracy gamit ang kanyang bagong shooting form. Tulad ng sinabi ni Coach Spoelstra, mahalaga na patuloy na pinapahusay ng shooters ang kanilang laro at siguraduhin na sila ay umaangkop sa liga at patuloy na umuunlad. Si Hero ay may career shooting percentage na 44% mula sa field at 38.5% mula sa 3-point line. Ang kanyang pag-asa at focus ay dapat nakatuon sa pagpapahusay ng kanyang shooting upang mas mapabuti ang kanyang mga numero sa mga darating na laro. Sa ibang balita naman, nagpatuloy ang walang talo na simula ng Golden State Warriors sa ngayong preseason matapos talunin ang Detroit Pistons kahit wala si Stephen Curry dahil sa injury sa daliri. Kahit na hindi naglaro si Curry, isang maagang trend sa preseason ng Warriors ang nagpatuloy ang mahusay na pag-shoot nila ng 3-pointers upang daigin ang Pistons sa opensa. Maraming usapan ang lumabas tungkol sa pagkawala ni Klay Thompson ngayong summer. Si Klay ang pangalawang pinakamahusay na shooter ng team noong nakaraang season na may 8.7% 3-point shooting sa 9 shots per game. Bagamat bumaba na ang performance ni Klay sa pag-shoot, mahusay pa rin ito para sa isang 35-year-old na perimeter player. Ngunit hindi sapat para sa isang player na inaasahang maging pangalawang star sa likod ni Curry para sa isang team na nais manalo. Nagawa ng Warriors na palitan si Klay lalo na ang kanyang kakayahan sa pag-shoot sa kanilang bagong roster. Maraming indikasyon na matagumpay na nilang napunan ang pag-shooting prowess ni Klay sa kanilang prangkisa. Hindi ko na kailangang sabihin pa maliban sa pangalan na Buddy Hield. Alam ng mga masugid na NBA fans na si Hield ay maituturing na isa sa pinakamahusay na non-splash brother shooter ng modernong panahon na may average na 40% sa 3-point shooting sa kanyang career. Siya ang pangalawang pangalan sa pinakamaraming 3-pointers na nagawa sa nakalipas na 6 na taon, kasunod lamang ni Curry. Hindi maikakaila ang estado ni Hield bilang isa sa mga pinakamahusay na shooter sa laro, ngunit sa wakas ay nasa isang team na siya kung saan maaari niyang lubos na ma-maximize ang kanyang talento. Siya ang malinaw na kapalit ni Thompson sa market at nakuha siya ng Warriors. Sa ngayon, natutupad niya ang mga paghahambing kay Klay sa preseason. Sa 4 na panalo ng Warriors, nag-average si Hield ng 12.2 points at nakagawa ng 13 3-pointers of 22 attempts,
na may shooting na 18 to 30 mula sa field. Sa loob ng 13 minutong paglalaro laban sa Pistons, nagtala si Hield ng 12 puntos na may 4 na 3-pointers na nanguna sa team sa 3-point shooting nang wala si Curry. Ang kakayahan ni Hield na gumalaw ng walang bola at bumagay sa sistema ng Warriors ay naging isang kamanghamanghang karagdagan sa prangkisa. Bagamat magkakaroon siya ng malamig na mga laro, mas handa siyang tanggapin ang role bilang sixth man na sinubukang ipunan kay Klay noong nakaraang season na nagdulot ng ilang issue sa moral sa loob ng team. Nahihirapan si Coach Steve Kerr noong nakaraang season sa pagpili ng mga player na gagamitin habang isinasaisip ang mga gusto ni na Steph, Klay at Draymond Green. Si Curry ang pinakamahusay na player nila kaya laging binibigyan siya ng puwang ni Kerr habang ang defensive value ni Green ay hindi mapapalitan ng iba. Ang sapilitang pag-ikot para mapanatiling masaya si Klay ay naging problema para sa Warriors, ngunit mahusay na napunan ng bagong look roster ang kawalan niya. Sa panalo laban sa Pistons, nagsimula ang Warriors sa pag-shoot ng 10 of 11 mula sa 3-point range, isang hindi pangkaraniwang mataas na accuracy na bumaba sa 18 of 39 na mahusay pa ring gabi para sa shooting ng team. 9 na players ang nag-ambag sa barrage at ang 3 3-pointers ni Jonathan Kuminga ay isang magandang senyales para sa prangkisa. Ang Warriors ay pumasok sa laro na may average na 44.7 3-point attempts per game. Sa preseason, na nasa likod lamang ng Boston Celtics at Minnesota Timberwolves, sila ay may shooting percentage na 40% bilang team ngayong preseason na nagpapakita na ang splash identity ng Warriors ay kumalat na sa buong lineup. Ang pagpuno ng buong roster ng mga 3-point shooters pagkatapos ng pag-alis ni Klay ay isang kalkuladong hakbang at maraming tao ang natuwa sa pagkapalit kay Klay ng 3 rotational players na sina Buddy Hield, DeAnthony Melton at Kyle Anderson. Mas mabilis at mas malayang naglalaro ang team sa preseason na ipinaliwanag ni Warriors GM Mike Dunleavy kung paano maninirahan ang Warriors sa 3-point shooting kahit wala na si Klay sa roster. Magkakaroon ng mga gabi na papasok ang 3-pointers at umaasa kami na mas maraming gabing mangyayari yon kaysa sa hindi. Tulad ng sinabi ko, huling beses kong tiningnan, mas mataas ang bilang ng 3 kaysa sa 2, kaya't mas gusto naming mag-shoot ng mas marami, lalo na sa mga shooters na meron kami. Sa pag-alis ni Klay, ang mga nakaraang taon ay nakatuon sa pagbibigay ng bola kina Klay at Steph at tama lamang yon. Ngunit ngayon, dahil wala na si Klay at si Steph na lang ang nandyan, inaasahan namin na mag-step up ang lahat. Marami kaming mga player na kayang mag-shoot ng ganon tulad ni Klay. Basta't maganda, nasa ritmo, at ginawa sa tamang paraan, gusto naming i-shoot ang mga iyon. Sino kaya kina Buddy Hield, Lindy Waters at Moses Moody ang papalit sa Splash Bros ni Steph Curry? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.